ninakaw ninyo yung budget ng flood control. Hindi mo pa nga na ipapakulong yung mga taong magnanakaw tapos gusto mo naman lumipat ng ibang kaso? Wala ka pa nga naipapanalo doon sa pag-imbestiga mo doon sa House of Representatives. Ngayon gusto mo na naman pa-imbestigahan ang Dolomite Beach. Bakit? Gusto nila tayong ilihis sa totoong isyu. Bibigyan na natin. Papalapitin. O, lapit daw, kasi daw, maalis ko yung mga nasa likod. Lapit, di magsasalita si Park pag hindi kayo lumapit. Okay na ba? Tinatawagan muna natin, Park. Palapitin mo muna yung mga viewers mo, yung mga listeners mo, yung mga hakbang na maisog natin at mga taga-reforma. Yan, mga reforma! Mga Saraon. Magsilapit na kayo! Dali na, tayo ay nasa dalawa na lang nating speaker at tayo ngayon ay matatapos sa ating programa, pero hindi pa rin tapos ang ating sigaw laban kay Bongbong Marcos. Nakikiusap po kaming lahat po na nandito sa likod, na lumipat po muna dito sa harapan at pakinggan naman natin ang ating kapatid na si Park bago siya bukas i-press ko na naman ng DOJ. Okay. Wala naman kasi siyang... Park, masarap bang kasuhan, Park? Mag-ano na tayo? Yes, napakasarap kasuhan kasi hindi nakakahiya sa isang tao na makulong o mamatay para sa kanyang pinaglalaban. Diba? Ang nakakahiya, Idol, ang nakakahiya, yung binoto ka ng tao dahil inakala nila na ikaw ay magsiservisyo, ang ginawa mo ay nagnakaw. Yun, diba? Sana lahat ng kabataan ganito, hindi yung puro TikTok na lang ng TikTok. At ito pa, Idol, ano? Hindi masamang magkamali. Ang masama, yung alam mong mali, ay pinapatuloy mo pa rin. Si Bongbong Marcos, alam na niya na mali ang tatay niya kasi magnanakaw rin, pinagpapatuloy pa rin niya. Tama ba yan? Diba? Oo, tama. Si Zaldico, tao lamang siya. Okay. Natukso lamang siya kasi mukhang pera siya. Ngayon, nalaman niya na masama pala yung pagnanakaw. Di pinulgar niya si Bongbong Marcos, pati si Martin Romualdez. Diba? Sige. Lahat, nandito na. Makikinig. Okay. Pakinggan po natin ang paborito kasuhan, ang pinakamagiting, ang may dugong Bonifacio. Mga kapatid, sa mga nagugutom, paparating na po ang pagkain natin. So, standby lang po tayo habang inintay po natin yung service. Mabuhay Maisog! Mabuhay! May pagkain na ito. So yan, magandang gabi sa ating lahat mga Pilipino. Kahit konti lamang tayo, hindi ba siya yung magiging marami? No? Kahit konti tayo, basta totoo tayo sa ating pinaglalaban at alam nating tama tayo, kahit mamatay tayo, lalaban tayo ng lalaban. At unang-una sa lahat, kahit saan ako pumunta, kahit sino ka pang yawak kang organizer ka, magsisisigaw ako ng Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Hindi kung sinong organizer ang masusunod. Ang masusunod ay yung mga Pilipinong galit at ayaw sa korupsyon sa ating bansa. Kaya ito ang mensahe ko. Alam ko yung mga abogado pride. Pero nagtataka ako kay Claire Castro, abogado siya pero nagmumukha siyang abogada. Tinatakpan mo yung pagnanakaw ng bangag nating Pangulo. Ngayon, birthday nito nga si Martin Romualdez nitong nakaraan. Abay, napakaganda ng regalo sa kanya ni Zaldico. Nagustuhan yata ni Martin Romualdez ang regalo sa kanya ni Mr. Zaldico. Dahil kaya pala hindi pinapauwi si Zaldico dito sa ating bansa dahil tinawagan siya ni Martin Romualdez dahil hindi siya pinapauwi ni Bongbong Marcos. Kasi ayaw nila na malaman ng tao itong pagnanakaw nila. Hindi ikasabi ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro. Si Bongbong Marcos ang nagpahayag sa mga tao para malaman itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tanga ka pala. Ikaw ang naglabas
ng etong pagnanakaw, korupsyon sa ating bansa, tapos hindi mo alam kung sinong nagnakaw, wala kang naipapakulong? Eh di ba bubong labas mo nun? Ikaw ang presidente, tapos hindi mo na po alam kung saan napupunta yung mga pinipirmahan mo na budget ng ating bansa? At eto ang nakakapagtaka, lahat ng tanong ng media dito sa kanila, puro Davao at Duterte. Baka maging abo na lang si Duterte sa dahig, sasabihin pa rin nila si Duterte ang pumatay kay Andres Bonifacio. Tama itong administrasyon na ito. Mga bobo sila. Lahat ng tinatanong mo, Davao. Sabi naman ni Claire Castro, kaya walang nakita na sirang flood control sa Davao kasi hindi pa ito binabaha. Para malaman, sabi niya, na merong sirang flood control sa Davao, kailangan bahain ang Davao. Gago! Kaya nga hindi binabahay kasi walang magnanakaw doon na congressman. At unang-una sa lahat, Claire Castro, yung congressman ng Davao, handa nilang ipakita sa inyo yung spot report nila doon na nakalagay lahat doon kung magkano ang ginastos nila sa mga flood control project nila. Kayo naman, si Mayor Magalong, nakakalbo ka na sa pagiging mayor mo dyan sa Baguio. Hanggang ngayon, bobo ka pa rin. Nag-retire na ang mayor ang gago, pumunta pa ng Davao. Pati ang DPWS, bobo. Pati ang ICI, bobo. Mga utak! Ano? Utak! Utak! Ibon! Mga utak-ibon ang mga taga-DPWS, ICI, pati ang mga politikong magnanakaw, lalo-lalo na ang mga congressman sa House of Representatives. Mga utak! Mga utak-ibon yan. Nag-halo ang tayo pati utak. Kaya hindi nila kayang paghiwalayin ang tama't mali. Akala ko nung muna, si Abanti lang ang utak-ibon. Netong mga lumipas na araw, pati pala itong si Terry Ridon, utak-ibon din. Congressman Terry Ridon, alam ko na naghihiganti ka sa dating administrasyon kasi tinanggal ka ni Duterte na chairman ng Orban Poor. Bakit? Walang ginawa yun nung naging chairman siya ng National Commission of the Orban Poor kung hindi gumastos ng pera ng gobyerno, pumupunta ng abroad. At ang ginagastos niya ay pera ng gobyerno. Ang sinasama niya, anak niya, kamag-anak niya, pinsan niya, buong pamilya niya. Ano ang sinasabi niya? Mga staff ko yan lahat, mga staff ko yan lahat. Bakasyon ang bakasyon, abroad ng abroad, ang gamit niyang pera ay pera ng taong bayan. Kaya tinanggal siya ni PRRD na chairman ng Orban Poor. Kaya ngayon, gusto niyang paimbestigahan ang Dolomite Beach dahil yan daw ang nagiging punot-dulo kung bakit binabaha ang mga taga-Maynila. Terry Ridon na bobo, tanga, hampas lupa, insekto, magnanakaw at tuta ni Bongbong Marcos. Para malaman mo, hindi ang Dolomite Beach ang dahilan kung bakit binabaha ang mga tao. Ninakaw ninyo yung budget ng flood control. Hindi mo pa nga naipapakulong yung mga taong magnanakaw tapos gusto mo na lumipat ng ibang kaso? Wala ka pa nga naipapanalo doon sa pag-imbestiga mo doon sa House of Representatives. Ngayon gusto mo na naman pa-imbestigahan ang Dolomite Beach. Bakit? Gusto nila tayong ilihis sa totoong issue. Gusto nila tayong alisin sa focus natin na korupsyon ang target natin at pawaliin ang kurakot sa ating bansa. Kaya ngayon lahat ng issue pinapalabas nila para ang Pilipino mawala sa focus na papanagutin itong mga kurakot na politiko. Diba? Yan ang plano nila. Isa pa itong si Tuta Soto Este. Ano ba yan? Tito Soto? Pepsi. Ha? Pepsi. Hindi ko alam yung Pepsi. Ang alam ko, Red Horse. Baka magalit, ipatawag tayo sa Itbulaga. Bakit mo sinasabi ito si Pepsi Paloma? No. Ayaw, alam niya ni Tuta Soto Este. Tita, ano ba? Tito ba? Akala ko kasi Tuta Soto ng Senate. No?
Tuta Soto. Tumatanda ka na, pumuputi na ang buhok mo, bobo ka pa rin sa Senado, gago. No? Marami yan sila. Pati ang si Ping Lacson. Tuta rin siya ni Bongbong Marcos. Akala niyo mo naka-schedule na itong Zoom nila na kung saan tatanungin nila si Saldico sa lahat ng mga pinapalabas ni Saldico ngayon na issue. Eh nung nakita ni Ping Lacson na hindi nila nakokontrol itong si Saldico, hindi niya tinuloy. Umalis ka dyan sa Blue Ribbon. Pumunta ka doon sa Pink Ribbon. Kasi doon ka nababagay, gago. Baka sabihin niyo, palamura ako. Gago ng gago si Kuya Part. Ang ibig sabihin po ng gago sa UP Diksionaryong Pilipino, gaga kung babaeng mahina ang utak o walang talino. Gago kung lalaki. Ang ibig sabihin ng gago pala ay walang talino, walang utak, walang laman ng utak niya. Kaya lahat ng politiko na nagpapauto dyan kay Bongbong Marcos ay gago at gaga. Kaya dapat Bongbong Marcos, mag-resign ka na dahil ayaw na sa'yo ng taong bayan. Nakakahiya sa'yo ng presidente, lahat ng estudyante, lahat ng Pilipino, araw-araw na sa kalsada para ipanigawan na Marcos resign. Kaso, dahil makapal ang mukha mo, mas makapal pa yung pagbubuka ni Bongbong Marcos sa halong blako sa simento na ginamit niya sa flood control. Magnanakaw ang lahat ng Marcos at gago ang lahat ng sumusunod sa kay Marcos, pati ang mga kapulisan na nagbubulag-bulagan. Sinabi na ni PRRD dati pa na si Browner alam niya ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At ang tanong ni PRRD sa mga sundalo at pulis, hanggang kailan kayo magpapatuta sa gobyerno na walang ginawa kung hindi magnakaw at pahirapan tayong mga Pilipino? Maraming salamat at magandang gabi, bayan.